Ang matigas na tunog ng papel na pinupunit sa dalawa ay umalingaw-ngaw sa aking mga tainga, mas malakas pa kaysa sa ugong ng mga eroplanong lumilipad sa labas ng bintana. Si Paolo, ang aking manugang, ay hawak ang mga piraso ng aking boarding pass na may mapang-asar at aroganteng ngiti, na para bang may ginawa siyang pabor para sa akin. Ako si Lourdes. 68 taong gulang. 3 dekada akong nagtrabaho sa Bureau of Customs at alam ko ang mga patakaran ng laro. At siya, nagkamali siya ng kalkulasyon. Nagsimula ang lahat ilang buwan na ang nakalipas sa isang pangakong mas maningning pa sa araw ng tag-init. Isasama natin ang mga bata sa Hong Kong Disneyland, Mama. Sabi ng aking anak na si Maria sa malambing na boses na laging ginagamit kapag may kailangan siya. Ako, na 5 taon ng biyuda at naninirahan sa isang bahay na masyadong malaki at tahimik, ay nakaramdam ng kagalakan sa aking puso. Hindi lang ito tungkol sa biyahe. Ito ay ang pananabik na makita ang aking mga apo, sina Miguel at Sofia, na suot ang mga tenga ni Mickey Mouse habang tumatawa sa harap ng kastilyo. Ito ay ang pakiramdam na maging bahagi ng isang bagay, na hindi na lang maging isang matandang nagdidilig ng halaman at nakaupo habang pinapanood ang paglipas ng hapon. Sa loob ng maraming linggo, inilaan ko ang aking sarili sa pagpaplano. Hindi ako tulad ng ibang lola na naggagansilyo lang at naghihintay. Ang isip ko ay kasing kalas pa rin noong sinusuri ko ang mga cargo manifest sa pantalan. Sa aking brown na leather na kuwaderno, na lagi kong daladala, at kung saan ko isinusulat ang lahat mula sa listahan ng pamalengke hanggang sa aking mga pinakapribadong saloobin, inorganisa ko ang itineraryo. Sinaliksik ko ang mga oras ng parada, ang pinakamagandang lugar para kumain nang hindi gumagastos ng malaki, at kung anong sapatos ang pinakamainam para sa mahabang lakaran. Bumili ako ng bagong pares ng mamahaling orthopedic na sapatos, ngunit kailangan, at isang matigas na maletang kulay pula na nagparamdam sa akin na ako'y elegante at moderno. Ngunit may isang bagay na hindi tama. Si Paolo, mula nang ikasal siya sa aking anak, ay isang lalaking magaspang ang pag-uugali at walang hangganang ambisyon. Isa sa mga naniniwala na may utang ang mundo sa kanila dahil lang sa kanilang pag-iral. Lagi niya akong minamaliit, na para bang isa akong lumang muwebles na nakaharang sa sala. Gayunpaman, pumayag akong bayaran ng mga tiket sa eroplano naming lahat gamit ang aking platinum credit card na pinapanatili kong malinis ang record mula pa noong ako'y nasa gobyerno sa ilalim ng pangakong, mag-aabono na lang po kami mamaya, Mama. Hindi sila kailanman nag-abono. At ako, para hindi magdulot ng problema kay Maria, ay nanahimik na lang. Ang umaga ng biyahe ay isang kontroladong kaguluhan. Dumating ako sa kanilang bahay ng 4:00 ng madaling araw, eksakto sa oras tulad ng isang Swiss na relo. Dala ang aking pulang maleta at handbag kung saan nakatago ang aming mga pasaporte dahil si Maria ay makakalimutin at si Paolo ay burara. Hindi man lang niya ako binati. Abala siya sa pagsigaw sa taxi driver sa telepono. Ang mga bata ay inaantok ngunit masaya. Nakaramdam ako ng kuryente sa aking katawan. Ang halo ng kaba at saya na dala ng paglalakbay. Ang biyahe papuntang Naiya ay puno ng tensyon. Nagrereklamo si Paolo sa trapiko, sa presyo ng gasolina, sa panahon. Ako naman ay nakatingin sa bintana. Mahigpit na hawak ang aking leather na kuwaderno, habang iniisip ang mga paputok sa ibabaw ng mahiwagang kastilyo. Inisip ko kung paano ako nagsikap na manatiling malakas sa pamamagitan ng paglalakad tuwing umaga sa parke para lamang hindi maging pabigat para hindi sila maantala sa mga parke. Nais kong maging ang masayang lola, hindi ang mabagal na matanda. Dumating kami sa International Terminal. Ang ingay ay nakabibingi. Mga maletang gumugulong. Mga anunsyo sa speaker. Mga taong tumatakbo. Napakalakas ng aircon kaya't nagpapasalamat akong dala ko ang aking manipis na lana na cardigan. Pumila kami sa airline counter. Nasa likuran ako. Itinutulak ang cart na may pinakamalalaking maleta habang sina Paolo at Maria ay nasa unahan kasama ang mga bata. Nang ilang metro na lang kami mula sa counter. Lumingon si Paolo. Ang kanyang mukha ay may matigas na ekspresyon na ipinapakita niya kapag gusto niyang ipilit ang kanyang kalooban. Ang tingin na nagpapayuko kay Maria at nagpapababa ng kanyang ulo. Akin na ang mga pasaporte, Lourdes. Sabi niya, iniabot ang kanyang kamay ng walang pasensya. Ibinigay ko ito ng walang pag-aalinlangan. Iniisip na gusto niya lang ihanda ang mga ito para sa ahente. Kinuha niya ang mga ito, sinuri isa-isa, at inihiwalay ang sa akin. Bueno, dito na tayo maghihiwalay, sabi niya sa paraang nagpatindig ng aking balahibo. Ano? Tanong ko, nararamdaman na gumagalaw ang sahig sa ilalim ng aking mga orthopedic na sapatos. Anong pinagsasabi mo, Paolo? Na hindi ka sasama, Mama. Hindi ka kasya sa plano. Bukod pa riyan, kailangang may mag-alaga sa mga aso. Kinansela ng tagapag-alaga kagabi at hindi ko iiwanang mag-isa ang aking mga Doberman. May lahi sila, napakamahal. Tumingin ako kay Maria. Abala siya sa pag-aayos ng jacket ng anak niya. Iniiwasan ang aking tingin sa lahat ng paraan.
Ang kanyang katahimikan ay isang saksak na mas masakit kaysa sa mga salita ni Paulo. Maria, bulong ko. Nanginginig ang boses. Ang biyahe. Ang mga bata. Ako ang nagbayad. Mama please, huwag kang gumawa ng eksena. Bulong niya nang hindi tumitingin. Sabi ni Paulo mas mabuti raw ganito. Masyado ka nang matanda para sa ganitong pagod. Mapapagod ka, magkakasakit ka doon, at sisirain mo lang ang bakasyon naming lahat. At saka yung mga aso, alam mo na kung gaano sila. Nakaramdam ako ng mainit na kahihiyan na umakyat sa aking leeg. Hindi dahil sa pera, ni sa Disneyland. Ito ay ang paraan ng pagtatapon nila sa akin, na para bang isa akong kasambahay na binabago ang utos sa huling minuto. Pero may tiket ako. Sinubukan kong iprotesta. Inilabas ang boarding pass na maingat kong inimprenta sa bahay. At doon nangyari iyon. Inagaw ni Paulo ang papel mula sa aking kamay. Hindi ka ba nakakaintindi? Sabi niya. Itinaas ang kanyang boses, nang sapat upang mapatingin sa amin ang mga tao sa pila. Dito ka lang. Tapos ang usapan. At pinunit niya ito. Pinunit niya ang barcode. Pinunit ang aking pangalan. Pinunit ang aking kapalaran. Itinapon niya ang mga piraso sa isang basurahan sa malapit at ipinagpag ang kanyang mga kamay na para bang nag-alis ng alikabok. Sumakay ka na lang ng taxi pa uwi. Nasa dati ang mga susi. Siguraduhin mong kumain si Kaiser ng espesyal niyang pagkain, utos niya. Tumalikod para asikasuhin ang mga bata, na nagtatanong kung bakit hindi sasama si Lola. Naiwan akong nakatayo roon, sa gitna ng agos ng mga biyahero. Yakap ang aking leather na kuwaderno na para bang isang salbabida sa gitna ng karagatan. Dinededma ako ng mga taong dumaraan. Ang ilan ay tumingin sa akin ng may awa. Ang malagkit na awa na ibinibigay sa mga matatandang mukhang naliligaw. Hindi ako umiyak. Sa aking 68 na taon, naglibing ako ng asawa, nakaligtas sa mga krisis sa ekonomiya, at nakipag-ugnayan sa mga tiwaling opisyal sa customs. Hindi ko ibibigay kay Paulo ang kasiyahang makita ang aking mga luha. Huminga ako ng malalim. Ang amoy ng sunog na kape at murang pabango mula sa duty-free ay pumuno sa aking mga baga. Ang aking isip, na nabigla sa unang dagok, ay nagsimulang luminaw. Naalala ko kung sino ako. Hindi ako ang manugang na pabigat. Ako si Lourdes. Ang babaeng nakatuklas ng isang kontrabando ng brilyante noong 82. Ang babaeng nagpalaki kay Maria ng mag-isa habang ang aking asawa ay naglalakbay para sa trabaho. Ang babaeng mas mahusay mag-asikaso ng pananalapi ng pamilya kaysa sa sinumang accountant. Tumingin ako sa pila. Sina Paulo at Maria ay papalapit na sa counter, tumatawa na ngayon, na para bang nabunutan ng tinik. Akala nila ay naglalakad na ako patungo sa labasan, naghahanap ng taxi, talunan at masunurin. Binuksan ko ang aking kuwaderno doon din. Sa unang pahina, nakasulat ang lahat ng numero ng kumpirmasyon at isang bagay na mas mahalaga. Ang mga detalye ng credit card. Ang aking card ang principal. Si Paulo ay may supplementary card na kinuha ko para sa kanya maraming taon na ang nakalipas para sa mga emergency, ngunit ang pagbili ng biyaheng ito, ang malaking pagbili. Para sa 5 tiket, ang marangyang hotel sa loob ng parke, at ang meal plan lahat ay sinisingil sa aking pangunahing account upang samantalahin ang mga puntos at travel insurance. Isang malamig, halos metalikong kalmado ang namuo sa aking dibdib. Hindi ito galit. Ang galit ay mainit at magulo. Ito ay administratibong hustisya. Isang pagbabalanse ng mga talaan. Inayos ko ang aking damit, itinaas ang aking baba, at sa halip na maglakad patungo sa labasan, naglakad ako patungo sa customer service counter na matatagpuan ilang metro bago ang check-in area. Magandang umaga, sabi ko sa babae sa counter, isang dalagang may buhok na nakatali sa isang mahigpit na bun. Ako po si Lourdes Mendez. May kailangan akong gawing agarang aksyon tungkol sa isang family reservation. Tumingin sa akin ang babae. Marahil ay inaasahan ng isang tipikal na reklamo ng isang matandang babae tungkol sa upuan o pagkain. Ano po iyon, Ma'am Mendez? Nagkaroon po ng biglaang pagbabago ng plano, sabi ko sa isang matatag. Malinaw na boses, walang bahid ng pag-aalinlangan. Kailangan kong kanselahin ang buong reserbasyon sa ilalim ng aking pangalan at credit card. Nag-type ang babae sa kanyang computer. Nakikita ko po ang reservation dito. 5 pasahero. Gusto niyo po bang kanselahin lang ang sa inyo? Tumingin ako sa pila ng check-in. 2 tao na lang ang pagitan ni Paulo sa counter. Kinikiliti niya ang aking apo. Lubos na walang kamalay-malay na 20 metro ang layo, ang kanyang kapalaran ay muling isinusulat. Naalala ko ang kanyang mga salita. Hindi ka sasama. Naalala ko ang tingin ni Maria. Naalala ko ang mga aso. Ang mga lintik na asong iyon na mas masarap pa ang kinakain kaysa sa maraming tao. Hindi, iha. Sagot ko. At naramdaman ko kung paano ibinalik ng bawat salita ang kaunting dignidad na gusto nilang agawin sa akin. Kanselahin mo silang lahat.
Ang 5 tiket, pati na rin ang hotel package at mga reserbasyon sa restaurant. Lahat. Hinihiling ko ang refund sa aking card o ang travel credit. Alin man ang naaangkop ayon sa taripa. Tumingin sa akin ang empleyada na nanlalaki ang mga mata. Nagulat sa bigat ng aking kahilingan. Ma'am, kung gagawin ko po ito ngayon, agad-agad na mawawalan ng bisa ang mga tiket kung ang mga kapamilya niyo po ay sinusubukang mag-check-in. Alam ko, marahan kong pinutol, inilagay ang aking mga kamay sa counter. Mga kamay na nagtrabaho sa buong buhay at hindi nanginginig. Ituloy mo, pakiusap. Ito ay isang usapin ng seguridad sa pananalapi. Hindi ko pinahihintulutan ang mga singil na iyon. Ang tunog ng mga teklado habang pinipindot ay musika sa aking mga tainga, mas maganda kaysa sa anumang symphony ng Disney. Tapos na po, Ma'am Mendez. Ang reserbasyon ay nakansela na-reflect na po sa sistema. Salamat iha, napakagaling mo. Dahan-dahan akong lumingon. Hindi ako umalis. Hindi pa ako maaaring umalis. Kailangan kong makita ito. Umupo ako sa isa sa mga metal na upuan, nag-cruise ng mga binti, at kinuha ang aking kuwaderno upang lagyan ng isang matatag, itim na guhit ang itineraryo na buong pagmamahal kong inihanda. Sa di kalayuan, nakita ko kung paano tinawag ng ahente ng airline si Paulo. Nakita ko kung paano niya ibinigay ang mga pasaporte ng may ngiti ng isang nagwagi. Nakita ko kung paano nawala ang ngiti nang kumunot ang noo ng ahente at nagsimulang mag-type ng mabilis. Yumuko si Paulo sa counter, kumikilos. Lumapit si Maria na nag-aalala. Umiling ang ahente. Hinampas ni Paulo ang counter gamit ang kanyang palad. Mula sa aking posisyon, para akong nanonood ng isang silent film, ngunit kabisado ko ang script. Natutuklasan nila na sa totoong mundo, hindi mo maaaring hamakin ang taong may hawak ng pitaka. Mas umayos ako ng upo. Nararamdaman na sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ako ang may ganap na kontrol. Lumingon si Paulo. Pula sa galit, naghahanap ng isang tao. Sinaliksik ng kanyang mga mata ang terminal hanggang sa matagpuan ako. Hindi ko iniwas ang aking tingin. Sinalubong ko ang kanyang titig, nang may parehong lamig, na ipinakita niya nang punitin niya ang aking tiket. Bahagya kong itinaas ang aking kamay, hindi para kumaway, kundi sa isang banayad, halos hindi mahahalata na kilos, tulad ng isang taong nagpapaalam sa isang incompetent na empleyado. Ang palabas ay nagsisimula pa lang. Ang paglapit ni Paulo sa akin sa kabuuan ng terminal ay parang panonood sa isang bagyo na nabubuo sa abot tanaw ng dagat. Madilim, maingay, at puno ng nagbabantang pagkawasak. Ang kanyang mga hakbang ay umalingaw-ngaw sa makintab na sahig ng paliparan, at ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pamumutla ng pagkabigla tungo sa isang pulang-bioletang kulay na sa aking panahon sa customs ay karaniwang senyales ng isang taong kahuhuli lang na may iligal na kargamento. Nanatili akong hindi gumagalaw sa metal na upuan, tuwid ang likod at magkakaugnay ang mga kamay sa ibabaw ng aking leather na kuwaderno. Hindi ito paralysis dahil sa takot. Ito ay ang katahimikan ng isang sniper na nakapagpaputok na ng bala at naghihintay na lamang sa epekto. Sa aking paligid, ang agos ng mga biyahero ay nagpatuloy. Walang kamalay-malay sa aming drama. Mga pamilyang humihila ng mga maleta, mga flight attendant na naglalakad ng nagmamadali, ang patuloy na ugong ng mga anunsyo ng pag-alis. Ngunit sa aking maliit na espasyo, ang hangin ay naging siksik. Anong ginawa mo, Lourdes? Sigaw ni Paulo pagdating sa harap ko. Ganap na binaliwala ang pampublikong dekorum. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw. Nang malakas na isang babaeng naggagansilyo sa tabi ko, ay napatalon at dali-daling kinuha ang kanyang sinulid. Tumatakbo si Maria sa likuran niya, kasama ang mga umiiyak at natitisod na mga bata. Siya ay may ekspresyon ng takot na laging dumudurog sa aking puso. Ang tingin ng isang usang na silaw na nabuo mula nang ikasal siya sa bastos na ito. Ginawa ko lang kung ano ang gagawin ng sinumang mahusay na administrador kapag nagbago ang mga variable. Sagot ko sa isang kalamang malupit na kabaligtaran ng kanyang pagwawala. Ang aking boses ay lumabas na matatag, walang panginginig. Kinansela ko ang isang puhunan na hindi na magbibigay ng anumang tubo. Nababaliw ka na ba? Ulyanin! Sigaw niya. Iwinawagayway ang kanyang mga braso, tulad ng isang panakot uwak sa gitna ng isang bagyo. Sabi ng ahente, kinansela mo lahat. Ang mga tiket ko, ang hotel, lahat. Umiiyak ang mga anak ko dahil sa'yo. Tinitigan ko siya sa mata. Maliliit na mga mata, puno ng galit at bigong kasakiman. Hindi, Paulo. Umiiyak ang mga anak mo dahil ang kanilang ama ay isang lalaking hindi marunong kontrolin ang kanyang init ng ulo o ang kanyang pananalapi. Sabi ko, dahan-dahang tumayo. Medyo masakit ang aking mga tuhod. Ngunit ang apoy sa aking tiyan ay nagpapanatili sa aking pagtayo. At tungkol sa mga tiket, ipinapaalala ko sa iyo na iyon ay aking mga tiket. Binili ng aking pera sa ilalim ng aking pangalan.
Isa ka lamang imbitado na nag-asal ng masama sa handaan. Humakbang siya papalapit sa akin nang nagbabanta. Isinara ang kanyang mga kamao. Isang pagkakamali ng isang baguhan sa isang international airport pagkatapos ng 2001. Ang pagtaas ng boses at agresibong pagkilos ay ang pinakamabilis na paraan upang ma-neutralize ang sarili. Aayusin mo ito ngayon din. Dura niya. Sinusubukang hawakan ako sa braso. Magbabayad ka ng multa at bibilhin mo ulit sila. Umiwas ako sa isang mabilis na kilos bago pa niya mahawakan ang manggas ng aking damit. Huwag mo akong hawakan, babala ko. Ibinaba ang tono sa isang mapanganib na bulong. At wala akong aayusin. Tapos na ang biyahe. Bago pa siya makasagot, 2 opisyal ng seguridad na naalarma sa mga sigaw at sa kanyang agresibong kilos ay biglang lumitaw sa aming tabi. Sila ay bata, matipuno, at tila walang pasensya sa mga pag-aalboroto ng mga matatandang lalaki. Ayos lang po ba kayo dito, ma'am? Tanong ng mas matangkad na estratehikong pumagitna sa amin ni Paulo. Tumingin ako sa opisyal at pagkatapos kay Paulo. Maari ko sana siyang iligtas. Maari ko sanang sabihin na ito ay isang alitan sa pamilya, na kinakabahan lang kami sa paglipad. Iyon ang gagawin ng dating Lourdes, ang naghahanap ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Ngunit ang babaeng iyon ay naiwan sa pila ng check-in kasama ang mga piraso ng papel sa basurahan. Hindi po, opisyal, sabi ko, ipinapakita ang aking pinakamahusay na mukha ng isang matandang babaeng mahina ngunit may dignidad. Inaabuso po ako ng lalaking ito sa salita dahil tumanggi akong magbigay pa ng pera. Pinunit niya ang aking mga dokumento at nakakaramdam ako ng banta. Nagbago ang mukha ni Paulo. Tinakpan ni Maria ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Sir, pakisama po muna sa amin. Sabi ng opisyal, inilagay ang isang matatag na kamay sa balikat ng aking manugang. Biyanan ko siya, nalilito lang. Sinubukan ni Paulo na ipagtanggol ang sarili. Ngunit ang tono ng kanyang boses ay naglantad sa kanya bilang ang agresor. Habang dinadala nila siya sa isang tabi para hingan ng identifikasyon at pakalmahin, sinamantala ko ang gulo. Lumapit sa akin si Maria na may mga luhang tumutulo sa kanyang makeup. Mama, bakit? Bakit mo to ginagawa sa amin? Tiningnan ko siya ng may kalungkutan, ngunit mayroon ding isang kalinawan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Wala akong ginawa sa inyo, anak. Itinigil ko lang ang pagsalo sa inyong mga pagbagsak. Pinunit ni Paulo ang tiket ko at inutusan akong mag-alaga ng mga aso na para akong katulong. Wala kang sinabi. May presyo ang katahimikang iyon, Maria, at ngayon na ang singilan. Kinuha ko ang hawakan ng aking pulang maleta at nagsimulang maglakad patungo sa automatikong labasan. Mama, saan ka pupunta? Yung mga susi ng bahay. Yung mga aso. Sigaw niya sa aking likuran. Hindi ako huminto. Hindi ako lumingon. Lumabas ako sa sariwang hangin kung saan naghihintay ang pila ng mga taxi. Tumama ang araw ng umaga sa aking muka, ngunit sa halip na makairita, naramdaman kong nagkarga ito ng aking mga baterya. Sa Damanila Hotel po. Sabi ko sa taxi driver habang inilalagay niya ang aking maleta sa compartment. At huwag po kayong magmadali. Gusto kong makita ang lungsod. Habang papalayo ang taxi mula sa paliparan, iniiwan ang kaguluhang ako mismo ang nag-orkestra. Sa pamamagitan ng ilang pangungusap at isang credit card, kinuha ko ang aking cellphone. Mayroon akong 7 hindi nasagot na tawag mula kay Maria at 3 text message mula kay Paulo na nagsimula sa mga insulto at nagtapos sa mga hindi magandang pagkakasulat na pakiusap. Pinatay ko ang telepono, sumandal ako sa upuan ng taxi at ipinikit ang aking mga mata sandali. Ang aking isip, na sanay sa pag-audit at pag-organisa, ay nagsimulang gumawa ng isang tunay na imbentaryo ng aking sitwasyon. Sa nakalipas na 5 taon mula nang ako'y mabiyuda, hinayaan kong sila ang sumulat ng kwento ng aking buhay. Kinumbinsi nila ako na ako'y isang malungkot na matandang babae na kailangang makaramdam na siya'y kapaki-pakinabang. Pinaniwala nila ako na ang pag-aalaga sa aking mga apo, pagluluto para sa kanila tuwing linggo, pagpapahiram ng pera para sa mga negosyong hindi naman umuunlad, at pagbabayad sa kanilang mga bakasyon ay ang obligadong bayad para magkaroon ng pamilya. Isang malaking kasinungalingan. At napakamahal. Dumating ako sa hotel. Hindi ito isang ordinaryong lugar. Ito ay isa sa mga luma at marangal na hotel sa gitna ng lungsod na may matataas na kisame at mga receptionist na nakasuot pa rin ng unipormeng panggala. Dito ako dumadalo sa mga kumperensya noong ako'y nasa gobyerno pa. Humingi ako ng isang suite. Isang maganda, may tanawin at bathtub. Binayaran ko ito gamit ang parehong card na inakala ni Paulo na gagamitin niya sa Hong Kong. Pagpasok sa silid, ang katahimikan ay maluwalhati. Walang sigawan. Walang tahol ng mga nerbyosong Doberman na pinipilit ni Paulo na alagaan para sa proteksyon, ngunit nagsisilbi lamang upang dumihan ang patio na ako ang nagbayad para iparenovate. Iniwan ko ang maleta, hinubad ang aking orthopedic na sapatos,
at nagsali ng isang basong malamig na tubig mula sa minibar. Kinuha ko ang aking leather na kuwaderno at umupo sa mahogany na desk. Oras na para magtrabaho. Hindi ako mag-aalaga ng mga aso. Aalagaan ko ang aking mga ari-arian. Binuksan ko ang isang bagong pahina at isinulat ang petsa. Sa ilalim nito, gumuhit ako ng isang patayong linya. Hinati ang pahina sa dalawa, kung ano ang akala nilang pag-aari nila at kung ano ang talagang akin. Nagsimula akong magsulat at habang dumadaloy ang tinta, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ang listahan ay nakamamatay. Ang apartment kung saan sila nakatira, nakapangalan kay Maria. Oo, ngunit may isang mortgage na ako ang naggarantiya. At kung saan binabayaran ko ang 40% buwan-buwan sa ilalim ng konsepto ng tulong para sa mga bata. Ang sasakyan ni Paolo, isang Fortuner na ipinagmamalaki niya bilang simbolo ng kanyang tagumpay sa negosyo, ay nakapangalan sa akin. Binili ko ito 3 taon na ang nakalipas nang malugi ang kanyang negosyo sa importasyon at kailangan nila ng sasakyan. Siya ang nagbabayad ng insurance minsan, ngunit ang titulo ng pag-aari ay nasa aking safe. Ang supplementary card. Iyon ang hiya sa corona. Ginamit ito ni Paolo na para bang ito ay isang extension ng kanyang sariling ego. Gasolina. Hapunan kasama ang mga kliyente. Mamahaling damit. Sinusuri ko ang mga statement at nananahimik. Iniisip. Sige na. At least hindi naghihirap ang anak ko. Ako ay naging isang tahimik na kasabwat sa aking sariling pagsasamantala. Napagkamalan ko ang pagmamahal sa pagpapanatili. Minaliit nila ako sa paraang napakalalim na nakakainsulto. Nakita ni Paolo sa akin ang isang matandang babae na nagsusulat ng mga recipe sa kanyang kuwaderno. Hindi niya alam na sa parehong kuwadernong ito, nakasulat ang mga numero ng account, mga password, mga petsa ng pag-expire ng mga insurance, at ang mga direktang numero ng mga bank manager na kilala ako sa loob ng 30 taon. Inakala nila na ang aking kapangyarihan ay nakasalalay sa pagiging lola na laging nariyan. Hindi nila naintindihan na ang aking kapangyarihan ay structural. Ako ang pundasyon ng kanilang pamumuhay. At kumuha lang si Paolo ng isang maso para hampasin ang pangunahing haligi. Binuksan ko ang telepono para lamang gumawa ng isang tawag. Tinawagan ko ang direktang numero ng Platinum Services ng bangko. Magandang umaga, Ganeng. Mendez, ikinagagalak ko po kayong makausap. Sagot ng laging magiliw na boses. Magandang umaga, Marco. Kailangan kong gumawa ng ilang agarang hakbang para sa seguridad. Sige po, Ganeng. Lourdes, may kinalaman po ba ito sa transaksyon sa airline? Nakikita ko pong pumasok na ang refund. Ayos na iyon. Ang kailangan ko ngayon ay kanselahin ang supplementary card na nakapangalan kay Paolo Castillo, agad-agad. Dahil sa abuso sa tiwala, sabi ko. Nilalasap ang mga salita. At Marco, gusto kong ang kanselasyong iyon ay hindi na mababawi. Na kung susubukan nilang gamitin ito para bumili ng bubble gum, tatanggihan ito ng terminal. Masusunod po, Ginang, ang card ay hindi na aktibo mula sa sandaling ito. May iba pa po ba? Oo. Kailangan ko ng isang detalyadong ulat ng mga gastos sa card na iyon sa nakalipas na 6 na buwan, nakakategorya ayon sa uri. At gusto kong harangan ng anumang paulit-ulit na singil na nakadebit sa aking pangunahing account na nagmumula sa mga serbisyong nakapangalan sa aking manugang o anak. Netflix, gym, insurance, ang kotse. Lahat. Kung hindi ito nakapangalan sa akin, hindi ito babayaran. Maari po itong magdulot ng pagkaputol ng serbisyo para sa kanila, Gneng. Mendez. Iyon mismo ang ideya, Marco. Iyon mismo ang ideya. Ibinaba ko ang tawag at nakaramdam ng isang alon ng adrenaline. Hindi ito ang adrenaline ng takot, tulad ng sa airport. Ito ay ang adrenaline ng kontrol. Tumayo ako at nagpunta sa salamin. Nakita ko ang isang babaeng may kulay abong buhok, may mga kulubot sa paligid ng mga mata, at isang katawan na hindi na tulad ng dati. Ngunit sa aking mga mata, may isang kislap na hindi ko nakita mula noong araw na nasamsam ko ang kargamento ng kontrabando noong 82. Ipinadala ako ni Paolo sa bahay para mag-alaga ng mga aso. Kailangan kumain ni Kaiser ng espesyal niyang pagkain, sabi niya. Ang kabalintunaan ay masarap. Nag-aalala siya sa pagkain ng aso. Hindi alam na siya mismo ang kumagat sa kamay na nagpapakain sa kanya. Lumapit ako sa bintana ng suite. Sa ibaba, ang lungsod ay gumagalaw sa kanyang mabilis na ritmo. Naisip ko kung nasaan na sila ngayon. Marahil ay stranded sa airport na may 5 malalaking maleta, 2 pagod na bata, at isang sugatang igo. Si Paolo ay marahil sinusubukang umarkila ng kotse o magbayad ng taxi. At sa eksaktong sandaling iyon, habang iniswipe niya ang makintab na card na gustong-gusto niyang ipagmalaki, ang makina ay maglalabas ng pulang at nakakahiyang mensahe. Declined. Inilarawan ko ang kanyang mukha, ang kanyang pagkalito. Una, iisipin niyang error ito ng system. Pagkatapos ay susubukan niya ulit.
At pagkatapos ay ang lamig ng katotohanan ay magsisimulang umakyat sa kanyang likod. Kakailanganin nilang gamitin ang kanilang sariling mga card na malamang ay nasa limit na o overdrawn, ngunit ito ay simula pa lamang. Ang aking plano ay hindi lamang ang sirain ng kanilang bakasyon. Iyon ay isang pagmamaktol. Ang aking binubuo sa silid ng hotel na ito gamit ang aking kuwaderno at telepono ay isang kumpletong muling pag-aaral. Bumalik ako sa desk. Kailangan kong isipin ang tungkol sa bahay. Hindi ang sa akin, na ligtas at nakasara, kundi ang sa kanila. O mas mabuti, ang aking pamumuhunan sa real estate na tinitirhan ng mga parasito. Naalala ko na mayroon akong kopya ng mga susi ng kanilang apartment sa aking keychain para sa mga emergency. Laging nagrereklamo si Paolo na mayroon akong mga susi. Sabi niya ay nilalabag nito ang kanyang privacy. Bueno, ngayon ang kanyang privacy ang pinakamaliit niyang problema. Ngunit hindi ako pupunta roon. Hindi pa. Hinanap ko sa aking agenda ang numero ng isang dating kakilala. Isang locksmith na nagtrabaho para sa customs, nagbubukas ng mga nakakandadong container, isang taong maingat at mahusay. Hinanap ko rin ang numero ng abogado ng pamilya, si Attorney Perdomo, isang lalaking kinaiinisan si Paolo, mula nang sinubukan nitong magpaliwanag ng batas sa kanya. Isang hurista na may 40 taong karanasan. Ang plano ay nagsimulang mabuo sa aking isip. Isang pagkubkob sa pananalapi at logistical. Tatanggalin ko ang pulang karpet na kanilang nilalakaran at hahayaan silang makita ang matigas at malamig na sementong sahig sa ilalim. Biglang nag-vibrate ulit ang aking telepono. Binuksan ko ito sandali. Isang voice message mula kay Maria. Pinatugtog ko ito sa speaker, inilagay ang aparato sa mesa na para bang isang makamandag na insekto. Mama, please sumagot ka. Galit na galit si Paolo. Hindi gumagana ang mga card. Nasa Starbucks kami sa airport dahil wala kaming pambayad sa Grab 6-seater para makauwi kasama ang lahat ng maleta. Gutom na ang mga bata. Kailangan mo kaming sunduin o padalhan ng pera. Nakakahiya to. Hindi mo kami pwedeng iwan ng ganito. Narinig ko ang kanyang boses. Ang halo ng paninisi at pag-asa na ako mismo ang nagpalaki. Hindi mo kami pwedeng iwan ng ganito. Ay, anak ko. Siyempre kaya ko. Sabi ko sa hangin. Kinakausap ang walang laman na silid. At nagsisimula pa lang ako. Hindi ako nagpadala kahit isang sentimo. Sa halip, binuksan ko ang food delivery app. Umorder ako ng isang marangyang tanghalian para sa akin salmon, sariwang ensalada, at isang baso ng white wine. Karapat-dapat ako. Habang hinihintay ang aking pagkain, bumalik ako sa aking kwaderno. Isinulat ko ang susunod na hakbang ng plano. Isang bagay na mas matapang. Isang bagay na kinasasangkutan ng mga sikat na aso at ng bahay. Kung gusto ni Paolo na may mag-asikaso sa kanyang mga gawaing bahay, ako ang mag-aasikaso. Ngunit hindi bilang isang sunod-sunurang biyenan, kundi bilang isang executive na may-ari. Tiningnan ko ang relo, 11:00 ng umaga. Pagsapit ng gabi, ang mundo ni Paolo Castillo ay magbabago ng axis, at hindi pa niya ito alam. Umupo ako sa velvet na upuan. Binuksan ang menu ng mga serbisyo ng hotel, at naisipang mag-book ng isang masahe para sa hapon. Ang mga taon ng naipong tensyon sa aking mga balikat ay nagsisimulang matunaw. Ang kahihiyan sa pila sa airport ay masakit. Oo. Parang isang sampal, ngunit ang sampal na iyon ang gumising sa akin mula sa isang koma ng pagpapasakop. Pinunit ni Paolo ang aking tiket sa Disneyland. Totoo iyon. Ngunit sa paggawa nito, binigyan niya ako ng isang tiket sa isang mas magandang destinasyon, ang aking sariling kalayaan at ang pagbawi ng aking dignidad. May kumatok sa pinto ng room service. Tuloy, sabi ko. Pumasok ang waiter, dala ang trolley. Ang bango. May kailangan pa po ba kayo, ma'am? Oo. Sagot ko na may misteryosong ngiti. Dalhan mo ako ng diaryo para sa araw na ito at isang bagong ballpen. Nauubusan na ng tinta ang dala ko sa kasisulat ng hinaharap. Tumango ang waiter at lumabas. Naiwan akong mag-isa. Tinitingnan ang aking refleksyon sa bintana. Ang Lourdes na tahimik na umiiyak ay nag-empake na at umalis na. Ang naiwan dito, kumakain ng salmon at umiinom ng white wine habang ang kanyang pamilya ay stranded sa isang Starbucks, ay isang mapanganib na babae. At gustong-gusto ko ito. Huminga ako ng isang lagok ng alak at tiningnan ang aking bukas na kuwaderno. Ang salitang aso ay nakasulat sa malalaking titik at may 2 salungguhit. Mahal ni Paolo ang mga asong iyon ng higit sa anupaman. Bueno, oras na para gamitin iyon sa aking pabor. Ang estratehiya ay nakalatag na. Ang kalaban ay nalilito at walang mapagkukunan. Ito ang perpektong sandali para sa susunod na hakbang. Ang katahimikan sa suite ng hotel ay isang balsamo. Ngunit ang aking isip ay nagtatrabaho ng may walang tigil na ingay ng isang makinang nagbibilang ng pera. Hindi ako nagtagal sa pag-enjoy ng salmon.
Ang pagiging epesyente ay isang ugali na hindi nawawala kahit na ang puso ay may sugat. Tiningnan ko ang aking relo. 1:00 ng hapon. Si Paulo at Maria ay malamang na nakikipagbuno pa rin sa kahihiyang hila-hila ang 5 maleta sa isang terminal kung saan hindi na sila malugod na tinatanggap, naghahanap ng murang transportasyon. Nagbigay ito sa akin ng isang bintana ng oras na humigit kumulang 2 oras. Sapat na iyon. Tinawagan ko ang numero ni Mang Elias. Ang mapagkakatiwalaang locksmith na kilala ko mula pa noong inayos niya ang safe ng aking opisina noong 98. Mang Elias, si Lourdes po ito. Kailangan ko ng isang serbisyong agaran. Ngunit maingat. Magkita tayo sa Acacia Street. Sa loob ng 20 minuto. Oo. Sa bahay ng anak ko. Hindi pa natin papalitan ang kandado sa harap. Kailangan kong buksan ang garahe at ang bodega sa likod. Dalhin niyo ang inyong mga gamit para sa mga high security na kandado. Umalis ako sa hotel na suot ang parehong eleganteng damit pang biyahe. Ngunit pinalitan ko ang sapatos ng komportableng moccasins na laging nasa aking handbag. Sumakay ako ng taxi, hindi app-based, isa sa kalye, para hindi mag-iwan ng agarang digital na bakas. Pagdating sa bahay, ang 2 palapag na bahay na kulay krema na binayaran ko ng aking mga ipon mula sa maagang pagre-retiro, nakaramdam ako ng kirot sa tiyan. Hindi ito nostalgia. Ito ay ang pandidiri sa nakitang napabayaang damuhan at mga laruan ng mga bata na nakakalat sa pasukan na parang basura. Binuksan ko ang pangunahing pinto, gamit ang aking sariling susi. Ang amoy ay sumalubong agad sa akin. Isang halo ng halumigmig, pagkakakulong, at isang bagay na maasim. Nagpapanggap si Paulo na isang dakilang Ginoo, ngunit nabubuhay sa dumi kapag walang nakatingin. Hello! Mga anak ko, bulong ko. Mula sa likod bahay, narinig ko ang malalim na tahol ni Kaiser. At ang matinis na unggol ni Dukesa, ang babae. Dumiretso ako doon. Nakita ko silang nasa isang kaawa-awang kalagayan. Ang espesyal na pagkain na laging binabanggit ni Paulo ay mga tuyong tira-tira lamang sa isang maruming plato. Berde ang tubig. Gusto ni Paulo ang mga asong iyon bilang status symbol. Bilang mga gamit para manakot, hindi bilang mga buhay na nilalang. Dito ka lang para alagaan ang mga aso, sabi niya sa akin. Sige, manugang. Bulong ko habang pinupuno ang mga plato ng sariwang tubig mula sa hose. Aalagaan ko sila ng mas mahusay kaysa sa kaya mo. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ng The Pet Hotel. Isang marangyang doggy daycare na ginagamit ng isang kaibigan ko. Kailangan kong ipasundo ang 2 Doberman ngayon din. Babayaran ko ang isang buong buwan ng maaga. VIP treatment. Paligo, gupit ng kuko, at kumpletong check-up ng veterinaryo. Ang address. Oo, nandito ako. May 30 minuto kayo. Habang hinihintay ko ang van mula sa Pet Hotel, dumating si Mang Elias. Itinuro ko sa kanya ang garahe. Naroon ang itim na Fortuner. Makintab, nagaanyaya ang sasakyan ni Paulo. Ang ginagamit niya para pumunta sa club at iparada sa unahan. Binuksan ko ang pinto ng driver gamit ang aking kopya ng electronic key. Ang loob ay amoy murang pabango ni Paulo at sigarilyo. Kahit na pinagbawalan ko siyang manigarilyo sa loob. Sa glove compartment, hinanap ko ang mga papel. Rehistro, nakapangalan sa akin. Pulisiya ng insurance, nakapangalan sa akin. Mang Elias, nakikita niyo po itong steering wheel lock na nilagay ng manugang ko. Para daw sa seguridad. Pakitanggal po. Sa loob ng 5 minuto, malaya na ang manibela. Pinaandar ko ang makina. Ang ugong ng SUV ay parang isang hayop na pinalaya. Nang dumating ang mga tauhan mula sa doggy daycare, pinirmahan ko ang pahintulot bilang legal na may-ari ng mga hayop. Teknikalidad. Ang mga microchip ay nakarehistro rin sa aking pangalan. Dahil sabi ni Paulo ang pagpuno ng mga form ay para sa mga sekretarya. Pinanood ko silang isakay sina Kaiser at Dukesa sa mga naka-aircon na kulungan. Ang mga aso ay iwinawagayway ang kanilang mga buntot. Nagpapasalamat na makaalis sa mainit na patyong iyon. Huwag ninyong ibibigay kanino man nang wala ang aking pisikal na presensya at ID. Bilin ko sa driver, binigyan siya ng malaking tip. Kung may dumating na isang lalaking matangkad, palasigaw at bastos, tumawag kayo ng pulis. Opo, Gneng. Mendez. Pinanood kong umalis ang mga aso. Pagkatapos, sumakay ako sa Fortuner. Inayos ang rearview mirror. Binura ang mga nakasave na istasyon ng radyo ni Paulo. Puro baduy na pop at maingay na sports programs. At inilipat sa classical music. Lumabas ako ng garahe at iniwang bukas na bukas ang gate. Hayaan nilang makita ang kawalan. Hayaan nilang maramdaman ang pagkawala. Dinala ko ang SUV sa isang pribadong long-term parking sa sentro. Malayo, napakalayo mula roon. Nagbayad ako para sa isang buwan ng maaga. Itinago ang tiket sa aking leather na kuwaderno at bumalik sa hotel sakay ng ibang taxi. Ginawa ko ang lahat ng ito nang walang isang patak ng luha. Nang may katumpakan ng isang taong nagsusuri ng mga container sa pantalan.
Nagpapatupad ako ng isang mahalagang audit at ang resulta ay isang kabuuang kakulangan para kay Paolo. Pagbalik sa room 502, nagsalin ako ng isang tasa ng tsaa. 4:00 na ng hapon. Ang aking cellphone, na binuksan ko ulit, ay nagsimulang mag-vibrate na parang kinukumbulsyon, mga mensahe mula kay Maria. Mama, nakauwi na kami. Grabe. Kailangan naming sumakay ng bus dahil hindi gumagana ang mga card kahit para sa Grab, pagod na pagod ang mga bata. Mama, nasaan ka? Kakaiba ang bahay. Mama? Wala ang Fortuner? Tumatawag na si Paolo sa pulis. Akala niya ninakawan tayo. Wala rin ang mga aso. Mama, sumagot ka. Sinisira ni Paolo ang mga gamit. Ngumiti ako. Isang maliit na ngiti habang binabasa ang mga mensahe. Hindi ako sumagot. Ang katahimikan ay isang makapangyarihang kasangkapan sa pagtuturo. Kung sasagot ako ngayon, bibigyan ko sila ng isang target para sa kanilang galit. Kung mananahimik ako, ang kanilang galit ay tatalbog sa mga pader at magiging takot. Binuksan ko ang aking kuwaderno sa pahina ng mga serbisyo. Una, internet at cable TV. Ang premium package na may lahat ng sports channels na hinihingi ni Paolo para manood ng PBA tuwing linggo habang ako ang nagluluto. Tinawagan ko ang provider, magandang hapon. Ako po ang may-ari ng account 89D4TB. Opo, Lourdes Mendez. Nais ko pong pansamantalang ipatigil ang serbisyo dahil sa paglalakbay. Opo, agarang pagputol ng signal. Hindi, huwag ninyong iwan kahit ang basic wifi. Wala. Salamat. Pangalawang item, ang kuryente. Ito ay mas maselan. Ayokong iwan ang aking mga apo sa dilim. Hindi ako isang halimaw. Ngunit naalala ko na ang central air conditioning ng bahay ay konektado sa isang hiwalay na metro dahil sa mataas na konsumo. Isang instalasyong ginawa ko para makontrol ang gastos. Tinawagan ko ang Meralco. Hinihiling ko pong ipaputol ang serbisyo para sa pangalawang metro. Opo, yung para sa aircon. Ang pangunahin, iwan ninyong aktibo para sa mga ilaw at ref. Pero ang aircon, putulin niyo po ngayon din. Inilarawan ko ang eksena. Si Paolo, pinagpapawisan, galit, gustong manood ng balita o tumawag sa isang tao para magreklamo tungkol sa pagnanakaw ng SUV na napagtatantong walang wifi. Sinusubukang buksan ang aircon para kumalma at nakakatanggap lamang ng mainit na hangin. Lumipas ang 30 minuto. Tumunog ang telepono. Hindi ito text, ito ay isang tawag. Hinayaan kong tumunog ito ng 3 beses bago sagutin. Inilagay ko sa speaker at nagpatuloy sa pag-inom ng aking tsaa. Oh, nasaan ka? Ang boses ni Paolo ay garalgal, nasa bingit ng pagwawala. Humihingal siya, na para bang tumakbo. Ninakawan tayo, Lourdes. Kinuha ang Fortuner at ang mga aso. Papunta na ang mga pulis. Kailangan mong pumunta dala ang mga papel ng insurance. Gumawa ako ng isang dramatikong paghinto. Narinig ko ang ingay sa likuran. Umiiyak ang mga bata. Sinusubukan silang patahanin ni Maria. Walang tunog ng telebisyon. Magandang hapon, Paolo. Sabi ko sa isang kalmadong boses. Ang parehong boses na ginagamit ko para tanggihan ang mga permit sa importasyon. Walang nagnakaw. Isang nakabibinging katahimikan sa kabilang linya. Ano? Anong pinagsasabi mo? Walang laman ang garahe. Ang Fortuner ay nasa pangangalaga ng may-ari nito. Paliwanag ko. Idiniin ang huling salita. Ibig sabihin, ako, napagdesisyonan ko na dahil hindi ako maglalakbay, kakailanganin ko ang aking sasakyan para gumalaw sa lungsod. Akin yang sasakyan. Ako ang nagmamaneho niyan. Nandoon ang mga golf clubs ko. Ito ay ang iyong transportasyon, Paolo. Ngunit ito ay ang aking ari-arian. At tungkol sa mga golf clubs, maaari mo silang kunin sa reception ng hotel kung saan ako nanunuluyan. Iniwan ko sila doon kanina. Ayokong madumihan ang aking upuan. Narinig ko ang isang malakas na kalabog na para bang sinipa niya ang isang mesa. At ang mga aso? Si Kaiser ay nagkakahalaga ng $150,000. Kung may mangyari sa kanya. Malinaw mong sinabi sa airport. Dito ka lang para alagaan ang mga aso. Iyon ang ginagawa ko. Inasikaso ko ang kanilang pag-aalaga sa mga propesyonal. Nasa isang lugar sila kung saan kumakain sila sa tamang oras. At may malinis na tubig, isang bagay na wala sila kaninang umaga nang kunin ko sila. Nandito ka! Sigaw niya. Napagtatanto ang pagpasok. Pumasok ka sa bahay ko. Sa bahay ko, Paolo. Ang titulo ay nasa aking safe. Naaalala mo? Mayroon ka lamang pansamantalang karapatang manirahan dahil sa aking kabutihang loob. Isang kabutihang loob na, kailangan kong ipaalam sa iyo, ay sumasailalim na ngayon sa isang masusing pagsusuri. Anong problema mo? Matandang baliw? Bumaba ang tono ng kanyang boses. Naging mas makamandag.
Akala mo magagawa mo ito sa amin dahil kinansela mo lang ang isang maliit na biyahe? Alam mo ba kung anong gagawin ko? Pupuntahan kita. Ako, hindi ko inirerekomenda na pumunta ka rito. Pinutol ko siya. Pinatigas ang aking tono sa unang pagkakataon. Nasa The Manila Hotel ako. Mayroon silang armadong seguridad sa pasukan at naabisuhan na sila na isang lalaking may katulad mong description ay maaaring subukang guluhin ako. Kung tatapak ka sa lobby, tatawag sila ng totoong pulis. Hindi yung akala mong kaya mong manipulahin. Ipasa mo sa akin si Maria. Utos niya, sinusubukang magbago ng taktika. Hindi. Ikaw ang tumawag sa akin. Mama? Narinig ko ang boses ni Maria na inagaw ang telepono. Mama, Diyos ko. Nababaliw na to. Wala kaming internet. Hindi mapanood ng mga bata ang kanilang cartoons. Ang init. Hindi gumagana ang aircon. Sabi ni Paolo na baliw ka na. Bakit mo kami pinarurusahan ng ganito? Nakaramdam ako ng kirot. Laging alam ni Maria kung saan sasaktan. Sa pagkakasala ng isang ina. Maria, anak, pinalambot ko ang aking boses. Ngunit hindi ang aking determinasyon. Hindi ito parusa. Ito ay isang aral sa katotohanan. Sa loob ng maraming taon, binayaran ko ang inyong kaginhawaan kapalit ng paghamak. Ngayon, isinara ko lang ang gripo. Pero anong gagawin namin? Wala kaming pera, Mama. Ubus na ang laman ng mga account. Hindi makapagtrabaho si Paolo nang wala ang Fortuner at internet. Kung gayon, iminumungkahi kong maghanap si Paolo ng trabaho sa opisina o gumamit ng pampublikong transportasyon tulad ng ginagawa ng milyon-milyong matapat na tao araw-araw. Mama, please, pagmamakaawa niya. Umuwi ka na, mag-usap tayo. Hihingi ng tawad si Paolo. Halos matawa ako. Ang paumanhin ni Paolo ay mas mababa pa ang halaga kaysa sa Monopoly money. Hindi, Maria. Hindi ako uuwi. Mananatili ako sa hotel na ito sa tagal ng dapat sanay bakasyon. Magpapahinga ako. Kakain ako ng maayos. At pag-iisipan kong mabuti ang aking kinabukasan. Paano kami? Meron kayong bubong, pagkain sa pantry na binili ko noong nakaraang linggo, at kalusugan. Marami kayong higit pa sa karamihan. Matuto kayong pamahalaan ito. At isa pa. Ano? Tanong niya, nanginginig. Sabihin mo kay Paolo na kanselado na rin ang hardinero at ang kasambahay. Simula bukas, kung gusto ninyo ng malinis na damit, kayo ang maglalaba. Kung gusto ninyo ng maikling damo, kayo ang magpuputol. Maligayang pagdating sa buhay adulto, anak. Ibinaba ko ang tawag. Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng pagsasabi ng mga bagay na itinago ko sa loob ng 5 taon. Sumandal ako sa upuan at tumingin sa bintana. Ang lungsod ay nagsisimulang magliwanag sa mga ilaw ng takip silim. Inilunsad ko na ang unang tunay na opensiba. Tinanggalan ko sila ng mobilidad, ang Fortuner, komunikasyon ang internet, kaginhawaan ng aircon at mga katulong, at ang kanilang dahilan ang mga aso. Iniwan ko silang hubad sa kanilang sariling kawalan ng kakayahan. Ngunit alam kong hindi mananahimik si Paolo. Ang mga lalaking tulad niya, kapag nakukulong, ay hindi nag-iisip. Umaatake sila. Susubukan niyang pumunta rito. Susubukan niyang manipulahin ang mga bata para saktan ako. O mas masahol pa, susubukan niyang gumamit ng legal na paraan kahit na siya ang matatalo. Kailangan kong protektahan ang aking sarili. Kinuha ko ang aking kwaderno at hinanap ang numero ni Attorney Perdomo. Oras na para iangat ang alitan mula sa pampamilyang away tungo sa isang legal na estratehiya. Attorney, magandang hapon po. Si Lourdes po ito. Opo, matagal na nga po. Kailangan ko po kayong makita bukas ng umaga. Ihanda niyo po ang mga dokumento ng ari-arian sa Acacia Street. Huminto ako. Iniisip ang susunod na hakbang. At dalhin niyo po ang mga papeles para sa pagbawi ng mga kapangyarihan. Opo, lahat. Gusto kong mawalan ng autoridad si Paolo Castillo na kahit tumanggap man lang ng isang pakete sa aking pangalan. Ibinaba ko ang tawag at naramdaman. Sa unang pagkakataon sa araw na iyon, na tunay na makapangyarihan. Hindi ito ang kapangyarihan ng pera, bagamat nakakatulong. Ito ay ang kapangyarihan na malaman kung sino ako. Hindi na ako ang biyenan. Ako ang may-ari. Tumayo ako at nagpunta sa banyo. Pinuno ko ang bathtub ng mainit na tubig at bath salts na amoy lavender. Hinubad ko ang aking damit. Tinitingnan ng mga peklat sa aking katawan. Mga marka ng isang mahaba at pinagtrabahuhang buhay. Lumubog ako sa tubig. Nararamdaman ang init na tumatagos sa aking mga pagod na buto. Ipinikit ko ang aking mga mata. Naiisip ko ang gulo sa bahay sa Acacia Street. Ang init na tumataas. Ang mga batang nagrereklamo. Si Paolo na sumisigaw sa modem ng internet. Na para bang kasalanan nito ang kanyang kawalan ng pera. Sa unang pagkakataon,
Ang gulong iyon ay hindi ko problema. Nasa Disneyland ako sa aking sariling paraan. Ang aking kastilyo ay may room service at mga kumot na Egyptian cotton. Gayunpaman, alam kong nagsisimula pa lang ang digmaan. Hahanap si Paulo ng siwang sa aking baluti. Susubukan niyang gamitin ang aking mga apo bilang bargaining chip. Kailangan kong maging mas malamig, mas kalkulado. Lumabas ako sa banyo na sariwa. Isinuot ang puting bathrobe ng hotel at umorder ng hapunan. Habang kumakain, binalangkas ko sa aking kuwaderno ang plano para sa susunod na araw. Kabanata 1, ang bangko. Kabanata 2, ang abogado. Kabanata 3, ang paaralan ng mga bata. Oo, ako ang direktang nagbabayad ng matrikula. Kailangan kong tiyakin na alam ng paaralan na ako lamang ang autorisadong gumawa ng mga administratibong pagbabago. Bigla, isang ideya ang pumasok sa aking isip. May kasosyo sa negosyo si Paulo, isang nagngangalang Guzman, isang kahina-hinalang tao na hindi ko gusto. Kung desperado si Paulo para sa pera, lalapit siya rito. At kung lalapit siya rito, maaaring malagay sa panganib ang bahay. Huminto ang aking ballpen sa ere. Kailangan kong maunahan siya. Ang bahay ay nakapangalan kay Maria. Kahit na ako ang nagbabayad ng mortgage. Kung makukumbinsi siya ni Paulo, na pumirma ng isang bagay. Bigla akong tumayo. May naiwan akong butas sa depensa. Ang legal na pag-aari ng bahay ay ang aking Achilles heel. Mahina si Maria at mapanlin lang si Paolo. Bukas, hindi lang ako makikipagkita sa abogado. Bukas, kailangan kong magsagawa ng isang maniobra na magmumukhang laro ng mga bata ang pagpapatanggal ko ng aircon. Bukas, kailangan kong ilagay ang sarili kong anak sa pagitan ng espada at pader para iligtas siya mula sa kanyang sarili. Tumingin ako sa nagniningning na lungsod sa gabi. Isang hiyas na walang pakialam. Magpahinga ka, Paolo. Bulong ko sa malamig na salamin. Dahil bukas, makikilala mo ang Lourdes na nagpaiyak sa mga smuggler sa Pantalan. At maniwala ka sa akin, hindi mo siya magugustuhan. Ang sumunod na umaga ay may kulay abong liwanag, isa sa mga nagbabadya ng ulan, ngunit sa loob ng opisina ni attorney, Perdomo, ang klima ay perpektong kontrolado. Ang amoy ng floor wax at bagong timplang kape ay bumalot sa silid. Isang aroma na laging nagpapaalala sa akin ng seguridad at kaayusan. Nakaupo ako sa isang berdeng leather na upuan. Ang aking kuwaderno ay nakabukas sa ibabaw ng mesa at isang tasa ng porselana sa aking kamay nang ianunsyo ng sekretarya na dumating na sila. Hindi ko na hinintay na pumasok sila para ayusin ang aking postura. Nakaupo na akong tuwid, walang kapintasan, suot ang isang navy blue na business suit na binili ko sa butik ng hotel kaninang umaga. Nais kong maging marahas ang pagkakaiba sa paningin at naging ganoon nga. Nang bumukas ang pinto, pumasok sina Paulo at Maria. Mukha silang mga nalunod sa lunsod. Suot ni Paulo ang parehong damit mula kahapon. Gusot at may mantsa ng pawis sa kilikili. Ang kanyang mga mata ay pula, namumugto dahil sa kakulangan ng tulog at pigil na galit. Si Maria ay mukhang mas maliit kaysa karaniwan. Ang buhok ay nakatali sa isang magulong ponytail at walang kahit isang patak ng makeup. Hinihila ang kanyang mga paa na para bang may mga tanikala. Maupo kayo, sabi ni attorney. Perdomo mula sa kanyang desk, hindi inaalis ang tingin sa mga dokumento. Ang kanyang boses ay malalim. Isa sa mga hindi tumatanggap ng pagtutol. Hindi umupo si Paulo. Nanatili siyang nakatayo, humihingal. Tinitingnan ako na para bang isa akong halimaw na may 7 ulo. Illegal to, sabi niya. Itinuturo ako ng isang nanginginig na daliri. Kinidnap mo ang Fortuner ko, pumasok ka sa bahay ko nang walang pahintulot, at kinidnap mo ang mga aso ko. Galing ako sa presinto. Lourdes, sinabi nilang sibil na kaso ito. Pero sabi ng abogado ko pag nanakaw ito. Huminga ako ng isang lagok ng kape nang may nakakainis na kabagalan. Ang abogado mo? Tanong ko. Itinaas ang isang kilay. Tinutukoy mo ba yung batang tumulong sa'yo sa mga kontrata ng iyong bigong negosyo ng medyas? Dahil kung siya yon, dapat bumalik siya sa law school. Huwag mo kong lokohin. Sigaw niya. Hinampas ang likod ng bakanting upuan. Kailangan ko ang Fortuner ngayon. May meeting ako kay Guzman ng 12:00. Buhay at kamatayan ang nakasalalay dito. Ayan na. Guzman. Ang pangalang kinatatakutan kong marinig. Si Guzman ay isang nagpapautang na nagpapanggap na mamumuhunan. Isang taong naniningil ng interes na ikahihiya ng isang bankero at kumukuha ng mga kolateral ng may kalupitan. Kung lumalapit na si Paulo sa kanya, mas kritikal ang sitwasyon kaysa sa inaakala ko. Umupo ka, iho. Bago pa ako tumawag ng seguridad, sabat ni Perdomo, tinanggal ang kanyang salamin. Wala tayo rito para makinig sa iyong mga pag-aalboroto, kundi para ipaliwanag sa iyo ang iyong bagong legal na katotohanan. Umismid si Paulo, ngunit ang autoridad ng matandang abogado at ang nagmamakaawang tingin ni Maria ay nagpilit sa kanyang umupo. Umupo si Maria sa tabi niya, iniiwasan ang aking tingin,
Pinipilipit ang isang tissue sa kanyang mga kamay. Mama, bulong niya. Basag ang boses. Hindi nakapasok ang mga bata sa eskwela ngayon. Wala kaming panghatid. Takot sila. Nagtatanong sila kung bakit kinuha ni Lola ang kotse. Nakaramdam ako ng kirot sa dibdib, ngunit agad ko itong hinarangan. Ang awa ngayon ay magiging nakamamatay para sa lahat sa katagalan. Ayos lang ang mga bata sa bahay, Maria. May mga libro sila at laruan. Ang wala sila ay isang ama at ina na kayang lutasin ang isang simpleng problema sa logistika ng hindi nagpapanik. Malamig kong sagot. Ngunit wala tayo rito para pag-usapan ng school bus. Nandito tayo para pag-usapan ng bahay. Tumawa si Paolo ng isang nerbyosong tawa, halos hysterical. Ang bahay? Ang bahay ay kay Maria. Nakapangalan sa kanya. Wala kang magagawa dyan, matandang mangkukulam. Maaring pinutol mo ang kuryente at internet namin, pero hindi mo kami mapapaalis. At sa oras na pumirma ako kay Guzman mamayang hapon, magkakaroon ako ng pera para maglagay ng mga generator, kumuha ng satellite internet, at idemanda ka hanggang sa hangin na hinihinga mo. Tumingin ako kay attorney. Perdomo at bahagyang tumango. Dumating na ang sandali. Binuksan ni Perdomo ang isang pulang folder na nasa harap niya. Ang tunog ng karton ay umalingaw-ngaw na parang putok ng baril sa katahimikan ng opisina. Ginoong Castillo, simula ng abogado, sa tunong ginagamit ng mga guro sa mga mababagal na mag-aaral. Tama ka sa isang bagay. Ang titulo ng ari-arian sa 45 Acacia Street ay nakapangalan kay Ginang Maria Mendez. Ngumiti si Paulo ng may tagumpay at inakbayan ang aking anak. Kita mo? Sabi ko sa'yo. Sa atin to. Gayunpaman, patuloy ni Perdomo. Itinaas ang kanyang boses ng 1 desibel. Tila nakalimutan mo. O marahil ay hindi mo kailanman nalaman ang tunay na kalikasan ng orihinal na transaksyon. Kumunot ang noo ni Paulo. Nag-freeze ang kanyang ngiti. Anong pinagsasabi mo? 6 na taon na ang nakalipas ng binili ang ari-arian, paliwanag ko. Kinuha ang pagkakataon at binuksan ang aking kuwaderno sa pahinang may gintong clip. Walang credit history si Maria o sapat na kita para sa isang ganoon kalaking mortgage. Tinanggihan ng bangko ang aplikasyon ng 3 beses. Oo, at tinulungan mo kami sa down payment. Salamat. Alam na namin yan. Sabat ni Paulo ng may paghamak. Regalo sa kasal. Hindi, Paulo. Ang regalo ay isang set ng pinggan o kumot. Ang 10 milyong piso ay hindi regalo. Ito ay isang puhunan. Inilipat ni Perdomo ang isang dokumento papunta sa kanila. Ito ay isang certified copy na may mga lumang selyo ng notaryo na nagpapatunay sa kanyang hindi mapag-aalinlangan ng bisa. Ito ay isang kontrata ng utang na may garantiyang real estate mortgage sa unang grado, sabi ng abogado. Pinirmahan ni Maria Mendez noong araw ng pagbili. Sa madaling salita, hindi ibinigay ni Lourdes ang pera. Si Lourdes ang naging bangko. Ipinahiram niya ang buong halaga para sa pagbili. At ang bahay ang nagsisilbing garantiya sa utang na iyon. Hinablot ni Paulo ang papel. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw sa mga linya ng legal na teksto. Maria, ano to? Sigaw niya sa aking anak, iwinawagayway ang dokumento sa harap ng kanyang mukha. Humingi ng tulong si Maria, umurong sa kanyang upuan. Hindi ko alam. Sabi ni Mama pumirma ako ng mga papel para protektahan ang bahay. Pumirma lang ako. Nagtiwala ako sa kanya. Eksakto. Matatag kong sabi. Nagtiwala ka sa akin. At tama ang ginawa mo. Dahil kung hindi mo pinirmahan iyan, naisanlan na ni Paulo ang bahay 2 taon na ang nakalipas para pumasok sa crypto pyramiding scheme na iyon. Naaalala mo? Namutla si Paulo. Naaalala niya ng perpekto. Ito, wala itong bisa. Hindi mo naman kami sinisingil. Ika-4 na sugnay, basa ni Perdomo. Ang nagpautang, si Lourdes, ay may karapatang patawarin ang buwanang interes at prinsipal hanggat napapanatili ang mga kondisyon ng pagkakaisa sa pamilya at pangangalaga sa ari-arian. Sa kaso ng malinaw na kawalan ng utang na loob, pag-abandona sa mga obligasyon o moral na pagkalugi ng umutang o ng kanyang mga kasama sa bahay, ang buong utang ay magiging agaran at ganap na sisingilin. Ang katahimikang sumunod ay ganap. Maririnig mo ang ugong ng central air conditioning. Tinitingnan ni Paulo ang papel na parabang ito ay radioactive. Kawalan ng utang na loob. Bulong ni Paulo. Subjektibo yan. Ang pagpunit sa aking boarding pass sa harap ng lahat, pagsigaw sa akin sa publiko, pagtatangkang iwanan ako sa airport at pagtawag sa akin na ulyanin ay akma sa legal na kahulugan ng malubhang paninirang puri at kawalan ng utang na loob, Ginoong Castillo, sagot ni Perdomo na may matalim na ngiti. May mga testigo kami at mga security recording mula sa airport. Sumandal ako. Kaya, Paulo, narito ang mga numero. May utang kayo sa akin ng orihinal na halaga kasama ang naipong interes sa loob ng 6 na taon. Ang kabuuan ay
Tiningnan ko ang aking kuwaderno. 17 milyong piso, babayaran ka agad. Wala kaming ganyang pera. Desperadong sigaw niya. Alam ko, kaya nga, ayon sa ika-6 na sugnay, may karapatan ako sa agarang pag-adjudicate ng ari-arian. Biglang tumayo si Paulo, itinulak ang upuan. Hindi mo to pwedeng gawin. Bahay to ng mga anak ko. Iiwan mo ba ang mga apo mo sa kalye? Hindi. Itinama ko siya sa isang boses na bakal. Ang aking mga apo ay hindi kailanman mapupunta sa kalye. Ang bahay ay akin, at ako ang magpapasya kung sino ang titira dito. At mayroon akong masamang balita tungkol sa iyong meeting kay Guzman. Huminto si Paulo na may kamay sa doorknob, na para bang gustong tumakas ngunit ang kanyang mga paa ay nakadikit sa sahig. Ano? Hindi mo maaaring ialok ang bahay bilang garantiya kay Guzman sa rehistro ng mga ari-arian. Nakalista ang aking liyan sa unang prioridad. Walang nagpapautang, kahit na kasing sama ni Guzman. Ang magpapahiram sa iyo ng kahit 1 sentimo sa isang ari-arian na mas malaki na ang utang kaysa sa halaga nito. Harang ka, Paulo. Sa pinansyal, patay ka na. Tumingin siya kay Maria. Naghahanap ng kakampi. Ngunit tahimik siyang umiiyak. Ang mukha ay nasa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang takot ay nagbigay daan sa isang malamig, kalkuladong galit. Lumapit siya kay Maria at hinawakan ang kanyang braso ng mahigpit. Tara na, Maria. Nababaliw na ang matandang ito. Pupunta tayo sa ibang abogado. Lalabanan natin ito. Pinoprotektahan ng batas ang mga pamilya. Hindi niya tayo mapapaalis. Bahagyang tumayo si Maria. Dala ng ugali ng pagsunod na kanyang isinagawa sa loob ng maraming taon. Sandali. Utos ko. Ang aking boses ay hindi sigaw. Ngunit may bigat ng isang hatol. Huminto si Maria. Maria, tingnan mo ako, sabi ko. Itinaas niya ang kanyang tingin. Ang mga mata ay puno ng luha at kumalat na maskara. May dalawa kang pagpipilian. Maaari kang lumabas sa pintong iyan kasama niya. Hanapin si Guzman o kung sino paman. At magpatuloy na mabuhay sa kasinungalingang kasal na ito kung saan tinatrato ka bilang isang palamuti at ako bilang isang ATM. Kung gagawin mo iyan, isasagawa ko ang foreclosure bukas. Legal ko kayong palalayasin. At kailangan kong ipaglaban ang kustodiya ng aking mga apo sa korte dahil hindi ko hahayaang mabuhay sila sa kawalan ng katatagan na dulot ng lalaking ito. Huminto ako para tumagos ang mga salita. Oh, patuloy ko. Mananatili kang nakaupo sa upuang iyan. Hinila ni Paulo ang braso ni Maria. Huwag mo siyang pakinggan. Minamanipula ka niya. Asawa ko siya, Lourdes. Tara na, Maria. Bitawan mo siya, Paulo, babala ni Perdomo, tumayo. Sa kabila ng kanyang edad, siya ay isang matangkad at kagalang-galang na lalaki. Tumingin si Maria kay Paulo. Nakita niya ang pigil na karahasan sa kanyang mga mata, ang desperasyon ng isang lalaking nakikitang nawawala ang kanyang biktima. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Nakita niya ang inang nagpaaral sa kanya, nag-alaga sa kanyang mga anak, nagtiis ng mga kahihiyan para hindi masira ang kapayapaan. Nakita niya sa unang pagkakataon sa mahabang panahon na hindi ako mahina, na ako ay isang ligtas na kanlungan ngunit isang kanlungan na may mga patakaran. Nasasaktan ang braso ko. Mahinang sabi ni Maria. Ano? Kumurap si Paulo, nalilito. Sabi ko bitawan mo ako. Nasasaktan ako. Kumawala si Maria mula sa kanyang pagkakahawak sa isang biglaang kilos na ikinagulat ng lahat, pati na siya mismo. Muli siyang umupo sa berdeng leather na upuan. Inayos ang kanyang palda, pinunasan ang kanyang mga luha, at tumingin sa desk ni Perdomo. Maria, sabi ni Paolo na may nanginginig na boses, isang halo ng hindi paniniwala at takot. Anong ginagawa mo? Asawa kita, at siya ang nanay ko. Sagot ni Maria sa isang boses na, bagamat nanginginig, ay nagsisimulang maging sarili niya, at tama siya. Binayaran niya ang lahat para sa atin. Sinabi mong maganda ang takbo ng negosyo, Paolo. Sinabi mong binabayaran mo ang mortgage. Nagsinungaling ka. Sa lahat ng panahong ito, nabuhay tayo sa pera niya. Ginawa ko yon para sa atin. Pagdadahilan niya, gumagamit ng pagiging biktima. Mahirap ang merkado. Umalis ka na, Paulo, sabi niya nang hindi tumitingin. Ano? Sabi ko umalis ka na. Kailangan kong kausapin ang aking abogado at ang aking pinagkakautangan. Wala ka nang gagawin dito. Hindi sa'yo ang bahay, hindi sa'yo ang Fortuner, at tila hindi rin sa'yo ang iyong dignidad dahil sumisigaw ka pa rin kahit talo ka na, natulala si Paulo. Tumingin siya sa paligid ng opisina, naghahanap ng suporta. Ngunit ang mga pader na puno ng mga aklat sa batas at mga diploma ay tila nagsasara sa kanya. Napagtanto niya na ang kanyang kapangyarihan ang kapangyarihang batay sa lakas ng kanyang boses at emosyonal na pananakot ay naglaho sa harap ng bigat ng notarized na papel at katatagan sa pananalapi. Tiningnan niya ako sa huling pagkakataon ng may purong galit. Hindi pa tayo tapos, Lourdes.
Babalik ako at kukunin ko ang mga anak ko. Subukan mo. Sagot ko na may malamig na kalmado. At ipapakita ko sa iyo ang asul na folder ang may mga ebidensya ng iyong mga business trip na hindi naman nangyari at ang mga statement mula sa mga online casino. Handa na si Perdomo para sa family court judge. Ikaw ang magpasya kung gusto mong laruin ang barahang iyon. Nawala ang kulay sa mukha ni Paulo. Alam niya kung ano ang sinasabi ko. Alam niyang alam ko. Tumalikod siya at lumabas ng opisina. Isinara ang pinto ng malakas na nagpayanig sa mga salamin ng estante. Bumalik ang katahimikan sa silid. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang ibang katahimikan mabigat. Malungkot, ngunit malinis. Tulad ng hangin pagkatapos ng isang bagyo. Nagsimulang umiyak si Maria. Sa pagkakataong ito ay isang malalim na pag-iyak ng pagpapalaya. Ng isang taong nag-aalis ng isang kinakalawang na baluti na napakabigat. Tumayo ako, nilibot ang desk, at niyakap siya. Naramdaman ko ang kanyang mga balikat na nanginginig sa ilalim ng aking mga braso. Amoy siya ng aking anak, ang batang pinalaki ko. Hindi ang babaeng nagiging mapait. Patawarin mo ako, Mama. Patawarin mo ako. Paulit-ulit niyang sinasabi. Hinaplos ko ang kanyang buhok tulad noong bata pa siya at nagkakasugat sa tuhod. Tapos na, anak, tapos na. Pero ngayon darating ang mahirap na bahagi. Umiyak ka hanggang sa gusto mo dito. Dahil paglabas natin sa opisinang ito, kailangan nating muling buuin ang isang buhay. At hindi ko hahayaang itayo natin ito sa mga bulok na pundasyon muli. Pinapanood kami ni Attorney Perdomo ng may respeto. Binibigyan kami ng espasyo. Pagkatapos ng ilang minuto, kumalma si Maria. Tiningnan niya ako sa mata. Ang maskara ay kumalat. Na nagmumukha siyang isang takot na raccoon. Ngunit may isang kislap ng determinasyon sa kanyang tingin na hindi ko nakita mula bago niya makilala si Paulo. Anong gagawin natin ngayon? Tanong niya. Bumalik ako sa aking upuan, kinuha ang aking kwaderno, at inilipat ang pahina, nilagyan ko ng check ang abogado. Ang susunod na item sa listahan ay nakasulat sa pulang tinta. Ngayon, itatakda natin ang mga patakaran ng laro. Sabi ko, ibinalik ang aking tono bilang isang auditor. Babalik ka sa bahay. Papalitan mo ang kandado ngayon din. Nakaantabay na si Mang Elias sa tawag mo. Iimpake mo ang mga gamit ni Paulo sa mga kahon. At iiwan mo sa garahe. Walang drama. Walang paghahagis ng damit sa bintana. Lahat ay sibilisado. Paano ang pera? Tanong niya ng may takot. Wala akong pambili kahit sa grocery. Si Paulo ang humahawak ng lahat. Hindi humahawak si Paulo ng kahit ano. Ginagastos ni Paulo ang lahat. Itinama ko. Simula ngayon, bibigyan kita ng buwanang allowance para sa bahay at sa mga bata. Ngunit hindi ko ito ibibigay sa cash. Direktang babayaran ko ang mga bill at matrikula. Para sa pagkain at personal na gastos. Magkakaroon ka ng isang debit card na nakapangalan sa iyo, kontrolado ko. Bawat buwan susuriin natin ang mga gastos ng magkasama. Matututo kang mag-budget, Maria. Tapos na ang open bar, tumango siya. Sunod-sunuran ngunit guminhawa. Kailangan niya ng istruktura at ibinibigay ko ito sa kanya. At may isa pang kondisyon. Idinagdag ko, isinara ang kwaderno ng marahan. Ano po yun? Maghahanap ka ng trabaho. Kahit ano. Wala akong pakialam kung part-time, kung nagbebenta ka ng cake, o sa isang opisina. Kailangan mong kumita ng sarili mong pera. Kailangan mong maalala kung ano ang pakiramdam na kumita ng ₱1 sa iyong sariling pagsisikap para hindi ka na muling hahayaan ng isang lalaki na sabihin sa iyong wala kang halaga dahil siya ang nagbabayad ng hapunan gamit ang card ng nanay mo. Yumuko si Maria, nahihiya, ngunit tumango muli. Gagawin ko po, Mama. Pinapangako ko. Mabuti. Ngayon, umalis ka na. Kailangan ka ng mga bata. At Maria, pinigilan ko siya nang tumayo siya. Mag-taxi ka. Ako ang magbabayad, pero ito na ang huling taxi na babayaran ko para sa iyo maliban kung ito ay isang medical na emergency o isang job interview. Lumabas siya ng opisina. Nakita ko siyang umalis na mas tuwid kaysa noong pumasok. Naiwan akong mag-isa kasama si Perdomo. Ngumiti ang matandang abogado at isinara ang pulang folder. Brutal iyon, Lourdes. Epektibo, ngunit brutal. Ang gangrene ay hindi ginagamot ng band-aid, Manuel. Kailangang putulin. Sagot ko. Tinapos ang aking kape na malamig na. At anong gagawin mo? Babalik ka sa hotel? Oo. May 3 araw pa ako ng bakasyon. May naka-schedule akong masahe ng 5:00 at gusto kong subukan ng Italian restaurant ngayong gabi. Tumayo ako. Kinuha ang aking bag at kuwaderno. Nakaramdam ako ng pagod na para bang tumakbo ako ng isang marapon, ngunit ang aking espiritu ay magaan. Nabawi ko ang aking bahay. Nailigtas ko ang aking anak. Kahit na kailangan pa niyang tahakin ang sarili niyang landas ng paghilom. At na-neutralize ko si Paulo. Lumabas ako ng gusali patungo sa maingay na kalye.
Nagtagumpay ang araw na sirain ang mga kulay abong ulap. Kinuha ko ang aking salamin sa araw at isinuot ito. Habang hinihintay kong kumuha ng taxi ang porter, nag-vibrate ang aking telepono. Isang text mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan ko ito. Giera to, hindi mo na makikita ang mga apo mo kailanman. Sasabihin ko sa kanila na magnanakaw ang lola nila. Si Paulo iyon. Mula sa ibang numero. Ngumiti ako ng may kalungkutan. Kawawa. Akala niya ay mayroon pa siyang mga bala. Hindi niya alam na hawak ko ang pinakahuling sandata, oras at katotohanan. Lumalaki ang mga bata. Nakikita ng mga bata. At sa huli, naiintindihan ng mga bata kung sino ang nagbibigay sa kanila ng pagmamahal at kung sino ang gumagamit lamang sa kanila bilang mga pananggalang. Itinago ko ang telepono ng hindi sumasagot. Dumating ang taxi. Sa The Manila Hotel po. Sabi ko sa driver. At magpatugtog po kayo ng masayang musika. Magandang araw po ngayon. Habang papalayo ang sasakyan, kinuha ko ang aking ballpen at nagsulat ng isang mabilis na tala sa huling pahina ng aking kuwaderno, isang pagninilay para sa aking sarili upang hindi makalimutan ang sandaling ito. Ang respeto ay hindi hinihingi. Ito ay ipinapataw kapag itinigil mo na ang pagpopondo sa kawalan ng respeto. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw, naganap na mag-relax ang aking mga balikat. Ang pangunahing labanan ay napanalunan, ngunit ang muling pagtatayo ay magiging mahaba. Gayunpaman, may isang bagay na fundamental na nagbago sa universo ng aking pamilya. Ang sentro ng grabidad ay bumalik sa tamang lugar nito, at ang lugar na iyon ay ako. 6 na buwan na ang lumipas mula noong umagang iyon sa airport, at ang katahimikang naghahari ngayon sa bahay sa Acacia Street ay may ibang kalidad. Hindi na ito ang tensyonadong katahimikan ng mga bagay na hindi sinasabi upang maiwasan ang isang pagsabog, kundi ang masipag na kapayapaan ng isang tahanang gumagana. Nakaupo ako sa upuan sa terasa. Ang parehong upuan na dating inuupuan ni Paulo para uminom ng serbesa at batikusin ang gobyerno. Ngunit ngayon, may mga paso ng mga namumulaklak na jerbera sa aking paligid at ang aking leather na kuwaderno ay nakapatong sa aking mga tuhod, nakabukas sa isang pahina kung saan ang mga numero sa wakas ay berde, hindi pula. Linggo ngayon. Dati, ang mga linggo ay mga araw ng pagkaalipin na nagpapanggap na pagsasama-sama ng pamilya. Dumadating ako ng maaga dala ang mga pinamili. Nagluluto para sa isang batalyon habang ang aking manugang ay nanonood ng PBA at umuuwi ng gabi na may sakit sa likod at walang laman na pitaka. Ngayon, gayunpaman, ako ay isang bisita. Mama, gusto mo pa ng lemonade? Tanong ni Maria, lumabas mula sa kusina na may hawak na pitsel. Pinagmamasdan ko siya. Nabawasan siya ng ilang kilo, ngunit hindi dahil sa stress, kundi dahil sa aktibidad. Nakalugay ang kanyang buhok. Wala na ang mga mamahaling ayos mula sa salon na dati niyang pinupuntahan at nakasuot siya ng apron sa ibabaw ng simpleng maong. Nagtatrabaho siya bilang isang administrative assistant sa isang bodega ng importasyon. Kabalintunaan ng buhay, sinundan niya ang aking mga yapak sa larangan ng logistika at kahit napagod siyang umuwi sa hapon, may isang liwanag sa kanyang mga mata na hindi kailanman nabili ng pera mula sa aking card. Salamat anak. Ang sarap. Sagot ko, tinatanggap ang baso. Wala nang bakas ni Paulo sa bahay. Ang kanyang mga mahahalagang gamit mga tropeo ng marupok na ego, tulad ng 80-inch na TV at koleksyon ng mga peking relo ay sumama sa kanya nang pumirma siya sa diborsyo. Mabilis ang proseso, na lubos na pinadali ng asul na folder ni Attorney Perdomo, at ng aking banta ng isang tax audit sa kanyang mga negosyo. Ngayon, nakatira siya sa isang studio apartment sa kabilang panig ng lungsod at nakikita ang mga bata tuwing 2 linggo sa ilalim ng mahigpit na mga kondisyon na ako mismo ang sumulat at wala siyang nagawa kundi tanggapin. Si Kaiser, ang Doberman, ay nakahiga sa aking paanan. Hindi na siya isang nerbyosong hayop na nakakulong sa isang maruming bakuran. Ngayon, ang kanyang balahibo ay makintab at mayroon siyang marangal na kalmado. Kapag dumarating ako, hindi niya ako tinatahulan. Sinalubong niya ako sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang buntot at pagtulak ng kanyang ulo sa aking kamay. Kinikilala kung sino ang nagbibigay ng katatagan sa kawan na ito. Lola, sigaw ni Miguel mula sa sala. Tapos na po ang math homework ko. Pwede na po ba akong maglaro ng kalahating oras? Dalhin mo rito ang kuwaderno. Utos ko nang hindi itinaas ang aking boses. Tumatakbong lumapit ang bata at ibinigay sa akin ang school notebook. Sinuri ko ang mga addition at subtraction ng may parehong matalas na mata na ginagamit ko sa pagsusuri ng mga cargo manifest. May mali dito, Miguel. 7 plus 4 ay hindi 12. Itama mo. At pagkatapos ay pag-usapan natin ang video game. Pero, Lola, ang sana gumising oo. Nagsimula siyang magreklamo. Ipinapakita ang mukha na dating gumagana sa kanyang ama. Ang pero ay hindi nagtatama ng suma, mahal.
Ang pagtatama, oo. Sige na. Bumuntong hininga siya, ngunit hindi nagtantrum. Tumalikod siya at bumalik sa mesa. Natutunan niya sa kanyang 8 taong gulang ang isang aral na inabot ng 40 taon para balewalain ang kanyang ama. Ang pagsisikap ay nauuna sa gantimpala. Walang mga shortcut. Walang mga supplementary card sa buhay. Umupo si Maria sa silyang yantok sa harap ko, pinupunasan ang kanyang mga kamay sa apron. Tiningnan niya ako ng may halo ng pasasalamat at respeto na inabot ng ilang buwan upang mabuo. Sa simula, may mga iyak. May mga araw na tinawag niya akong matigas at malamig nang tumanggi akong bayaran ng kanyang cellphone bill dahil ginastos niya ang budget sa isang bagay na hindi kailangan. Ngunit nanatili akong matatag na parang isang matandang puno. Alam kong kung bibigay ako ng 1 milimetro, ang gangrene ng pag-asa ay muling mag-impeksyon sa sugat. Tumawag si Paulo kahapon. Sabi niya, nakatingin sa hardin na bagong gupit niya at ng mga bata. At anong gusto niya? Tanong ko. Humigop ng lemonade nang hindi nagbabago ang aking pulso. Pera, gaya ng dati. Sabi niya tumaas ang renta. Na ang kotseng binili niya, yung lumang sedan na minamaneho niya ngayon ay kailangan ng mga pyesa. Sinubukan niyang saktan ang loob ko. Sabi niya hindi raw pwedeng magkaroon ng amang nabubuhay sa kahirapan ang kanyang mga anak. At anong isinagot mo, Maria? Ngumiti siya. Isang maliit ngunit tunay na ngiti. Sinabi ko sa kanya na nagha-hire ang bodega ng mga kargador, oras-oras ang bayad at makakabuti sa kanya ang ehersisyo. Napatawa ako ng malakas, isa sa mga tawang nagmumula sa diaphragm. Bravo, sabi ko. At anong sabi niya? Ibinaba niya ang telepono. Nagkibit balikat si Maria. Dati, iiyak ako mama. Tatakbo ako sa iyo para mangutang at ibibigay sa kanya ng patago para lang hindi siya magalit. Pero kahapon, naawa ako sa kanya. Siya ay isang lalaking nalulunod sa isang basong tubig dahil umaasa siyang may ibang iinom nito para sa kanya. Tumango ako, nasiyahan. Ang pagbabago ni Maria ang aking pinakamalaking tagumpay. Ang pagbawi sa bahay ay isang legal na proseso. Ang pagbawi sa aking anak ay isang espiritual na labanan. Iniwan na niya ang pagiging palamuting manika ng isang hamak na lalaki para maging isang babaeng nagpapalaki ng mga responsableng mamamayan. Tumingin ako sa paligid. Ang bahay ay nangangailangan ng pintura sa harapan at ang sopa sa sala ay may mantsa ng juice na hindi matanggal, ngunit nararamdaman naming amin ito. Hindi na ito ang entablado ng isang huwad na mataas na lipunan. Ito ay isang tahanan ng isang masipag na middle class na pamilya. Marangal at totoo. Tumayo ako na may bahagyang lagutok sa aking mga tuhod. Naaapektuhan pa rin ako ng halumigmig ng hapon. Naglakad ako papasok sa ibabaw ng tsiminea, kung saan dati ay may larawan ni Paulo na nakikipagkamay sa isang lokal na politiko na hindi man lang siya kilala. Ngayon ay may isang naka-frame na larawan naming 4. Si Maria, ang mga bata, at ako. Kinuha ito 1 buwan na ang nakalipas sa isang picnic sa Luneta Park. Hindi ito Disneyland. Walang kastilyo sa likuran o mga tenga ni Mickey Mouse. Nakaupo kami sa isang kumot, kumakain ng mga sandwich na gawa sa bahay, at tunay kaming tumatawa dahil ang tali ni Kaiser ay napulupot sa isang puno. Ang larawang iyon ay mas mahalaga kaysa sa ₱250,000 na na-refund sa akin ng airline. Ang perang iyon, sa totoo lang, ay hindi ko ginastos. Inilagay ko ito sa isang investment fund na nakapangalan kina Miguel at Sofia para sa kanilang kolehiyo. Dahil kung may isang bagay na malinaw sa akin, ang aking pamana ay hindi ang pag-iwan sa kanila ng madaling pera para lustayin, kundi mga kasangkapan para maitayo nila ang kanilang sariling kinabukasan. Pumunta ako sa kusina para tumulong sa pag-aayos ng mesa. Kahit na pinipilit ni Maria na huwag ko nang gawin. Hayaan mo na ako, anak. Dahil retirado na ako sa pag-aalaga ng mga parasito, ay hindi nangangahulugang inutil na ako, sabi ko, kinukuha ang mga plato. Habang kumakain kami ng isang simpleng ngunit masarap na adobong manok, tiningnan ako ni Sofia, ang aking bunsong apo, ng kanyang malalaking madilim na mata. Lola, di ba po isang araw pupunta tayo sa Disneyland? Tanong niya, nang may inosenteng nakakatunaw. Natahimik ang mesa. Nanigas si Maria, hinihintay ang aking reaksyon. Dahan-dahan kong ibinaba ang tinidor sa plato at ngumiti sa bata. Marahil, mahal. Pero, hindi dahil ako ang magdadala sa inyo. Pupunta tayo sa araw na kayang bayaran ng nanay mo ang kanyang mga tiket at ang sa inyo, at masaya kong babayaran ang sa akin nang walang sinumang pupunit sa aking boarding pass. Pupunta tayo kapag ito ay isang gantimpala, hindi isang sakripisyo. Tumingin sa akin si Maria at tumango. Lubos niyang nauunawaan. Ganoon nga, anak. Sabi niya. Mag-iipon tayo. Mayroon tayong garapon para dyan, di ba? Opo, may ₱50 na ako. Sabi ng bata ng may pagmamalaki. Napakagandang simula niyan pag apura ko.
Pagkatapos ng tanghalian, umupo ako sandali sa study. Ginawa kong isang maliit na silid-tahiyan at pagbabasa para sa akin ang dating opisina ni Paolo, ang lugar kung saan siya nagkukulong para maglaro sa computer. Kapag dumarating ako tuwing weekend, gusto kong magpalipas ng oras dito. Binuksan ko ang aking leather na kwaderno. Inilipat ko ang mga pahinang puno ng mga tala mula sa mga nakaraang buwan. Abogado, palit kandado, benta ng lumang gamit, bagong budget sa kuryente. Dumating ako sa isang blankong pahina, kinuha ang aking ballpen, at isinulat ang petsa ngayon. Nag-isip ako sandali. Sa loob ng maraming taon, tinukoy ko ang aking halaga sa kung gaano ako kapakipakinabang sa iba. Ako ang tagapagbigay, ang tagalutas, ang safety net. Akala ko ang pagmamahal ay ang magbigay hanggang sa maubos ka. Kailangan pang dumating ang isang maramot na lalaki para punitin ang isang papel sa aking harapan para maalala ko na ang aking halaga ay hindi maaaring pag-usapan o ilipat. Inakala ni Paolo na pinarurusahan niya ako sa pag-iwan sa akin para mag-alaga ng mga aso. Kawawang hangal. Ginawa niya sa akin ang pinakamalaking pabor sa aking buhay. Pinilit niya akong huminto, tingnan ang aking kapaligiran, at kunin ang kontrol. Sa pagkansela sa biyaheng iyon, kinansela ko ang aking papel bilang biktima. Sumulat ako sa malinis na pahina. Panghuling balanse. Utang sa damdamin bayad na. Mga ari-arian. Nabawi. Pamilya. Muling itinatayo. Ang dignidad ay walang presyo sa merkado. Isinara ko ang kuwaderno at hinaplos ang gastadong takip nito. Ang kuwadernong ito ay naging saksi sa aking buhay, sa aking mga account, sa aking mga takot, at ngayon, sa aking muling pagsilang. Narinig ko ang doorbell. Ito ang taxi na tinawag ko para bumalik. Kahit na maaari akong manatili rito, mayroon akong sariling silid na laging handa, mas gusto kong panatilihin ang aking sariling espasyo. Nasanay na ako sa aking piniling pag-iisa, sa aking mga gabi ng tahimik na pagbabasa, sa aking radikal na kalayaan. Nakatira na ako ngayon sa isang maliit at komportabling apartment malapit sa sentro, malayo sa mga alaala ng aking yumaong asawa at sa malaking bahay na ibinenta ko para patatagin ang aking pananalapi. Lumabas ako sa beranda, tumatakbo ang mga bata para yakapin ako. "Bye, Lola!" Sigaw nila. "Maging mabait kayo. At Miguel, tandaan mo, sa susunod na linggo, susuriin ko ang multiplication tables." "Opo, Lola." Sinamahan ako ni Maria hanggang sa sasakyan. Binuksan niya ang pinto para sa akin, isang kilos ng paggalang na hindi niya naiisip noon. "Salamat, Mama." Mahina niyang sabi bago ako sumakay. "Salamat sa hindi pag-iwan sa amin na bumagsak, kahit na sa simula ay naramdaman kong itinutulak mo kami sa bangin." Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Ang kanyang balat ay medyo mas magaspang, ngunit mukha siyang mas malakas. Minsan, kailangang itulak ang sisiw palabas ng pugad para malaman niyang mayroon siyang mga pakpak. "Anak, may mga pakpak ka. Hindi lang sila nagamit dahil sa kaginhawaan." Sumakay ako sa taxi. Ang driver ay isang matandang Ginoo na kahenerasyon ko na bumati sa akin ng may paggalang. "Sa sentro po. Doña Lourdes?" "Opo." "Pakiusap." Umalis ang sasakyan. Tumingin ako sa bintana sa likuran. Nakikita ko ang aking anak sa pintuan ng kanyang bahay, ang kanyang tunay na bahay. Ngayon na ipinagtatanggol niya ito kasama ang kanyang mga anak at mga aso sa kanyang tabi. Mukha siyang maliit sa kalayuan, ngunit matatag. Hindi na siya isang dahong tinatangay ng hangin. Sumandal ako sa upuan at bumuntong hininga. Hindi ito isang buntong hininga ng pagod, kundi ng malalim na kaginhawahan. Ang hangin ay pumasok ng malinis sa aking mga baga. Naalala ko ang araw na iyon sa airport. Ang kahihiyan, ang awa ng mga estranghero. Tila nangyari ito sa ibang buhay. Ang malungkot na matandang babaeng iyon na naiwang nakatayo na may mga piraso ng papel sa kanyang kamay ay wala na. Namatay siya doon mismo. At mula sa kanyang mga abo ay isinilang ang babaeng ito na naglalakbay sa likurang upuan ng isang taxi, may-ari ng kanyang oras, ng kanyang pera at ng kanyang kapalaran. Hindi kami nakapunta sa Disneyland. Hindi ko nakita ang kastilyo ni Cinderella o ang mga paputok. Ngunit itinayo ko ang aking sariling kaharian, isang kaharian kung saan ang reyna ay hindi sumusuko sa mga payasong may mga delusyon ng kadakilaan. Kinuha ko ang aking salamin sa araw at isinuot ito, kahit napapalubog na ang araw. Naramdaman kong ako'y elegante, makapangyarihan, at higit sa lahat, payapa. Ang buhay sa edad na 68 ay hindi nagtatapos. Minsan, nagsisimula pa lang ito sa sandaling magpasya kang itigil na ang pagbubuhat ng mga maleta ng iba. Tiningnan ako ng taxi driver sa rearview mirror. "Mukha po kayong masaya, ma'am. Nanalo po ba kayo sa loto?" Ngumiti ako. At ito ay isang ngiting puno ng ngipin. Isang ngiti ng isang pating na natutong maglayag sa malalim na tubig. "Mas maganda pa po dyan, Manong. Nanalo po ako ng respeto. At maniwala po kayo sa akin. Mas maganda ang dibidendo niyan kaysa sa anumang loto." At dyan po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin hanggang sa dulo.
Habang kayo'y nakikinig, nasaan kaya kayo ngayon? Baka nasa bahay, nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw. O baka naman nasa biyahe, pauwi mula sa trabaho, at ang kwentong ito ang naging kasama ninyo, saan man kayo naroroon. Sana'y naramdaman ninyo ang init at tapang na nais kong ibahagi. Ngayong tapos na ang paglalakbay ni Aling Lourdes, ano ang tumatak sa inyong puso at isipan? Nakarating ba sa inyo ang kanyang sakit, ang kanyang pagbangon, at ang kanyang matamis na tagumpay? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Mayroon ba kayong kakilalang tulad niya? O baka sa isang punto ng inyong buhay, kayo mismo ang naging siya? Kung ang kuwentong ito ay nakaantig sa inyo at nagbigay ng inspirasyon, inaanyayahan ko kayong mag-iwan ng like bilang tanda ng inyong pagsuporta. At kung nais ninyo pang makasama sa marami pang ganitong uri ng salaysay na kumikiliti sa puso at isipan, huwag po kayong mag-atubiling mag-subscribe sa ating channel. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa panibagong kwento. Mag-ingat po kayong lahat. Isang mahigpit na yakap sa bawat isa.